Good day viewers! For today's video, ikakabit natin yung Gredy intake natin, pati yung HKS legal muffler natin. Tapos ipapakita na rin natin kung ano lahat ng upgrades natin at kung ano yung mga future upgrades. So bago natin simulan ikabit yung Gredy intake natin, so ito muna yung updates natin. Ito yung dati rin sa Brio ko. So dito ko siya nilagay. So ayan, yung Body Club Racing Spec Condenser 3. So ngayon, babaklasin na natin ito. So, para baklasin, una-una kasi dahil babaklasin mo yung nandito, part ng intake hose. So natanggal ko na kasi nilagay ko yung itong Body Club. So ito, tanggalin. Para nakita ko, ito lang naman yung screw. 1, 2. Tapos ito, tanggalin. Yan. Yan muna tanggalin natin. Tapos itong emblem, parang nanghihinayin naman ako hindi ko magagamit. Lalagay ko na lang dito. Para at least may display. So ito yung HKS Legal na binili natin from JDM Genuine Parts sa Shopee. Medyo na, matagal nang dumating. So medyo mabagal yung shipping. Kung basta mas matagal ng shipping niya compared kay Glock Japan. Kaso wala kay Glock Japan. So, unbox natin. Inside the box, ito. So, syempre, yung unit na muffler. Tapos ito, hindi ko alam kung ano to. Bushing? Ah, okay. Isama rin palang bushing. Ewan ko kung pasok ko dun sa Hindi ko alam kung kailangan palitan yung buong bushing. O sige, gagamitin na rin natin to syempre sa HKS yan. So, hindi yan, tatago natin yung sa stock. So, yan, may kasamang gasket. Kinabit ko na yung bushing. Ayun, yeah. So, hindi ko matatanggalin kasi baka mahirapan din ako ikabit. Tapos di magasgas. Tapos may pa sticker din. Ayan. 1 hour later. Unfortunately, nahirapan akong tanggalin yung isang bolt sa taas. Yung baba madali pero yung taas kailangan ko ng lifter. Tsaka yung 14 ko kulang. HKS.
So for year 2026 and the moving years, dapat so far, ito na pala. Kumpleto na tayo. So tulad na sabi ko, yung mga gulong papalitan ko naman talaga yan. Kaso syempre, susulitin ko na muna to. Wala namang bibili nito eh. Yung mga naka-Jimny, lahat naman kami nagpapalit ng gulong. So gusto ko magpalit, wala, bagbaratin lang to. Baka nga walang bumili, pamigay mo na lang. So yan, kakalbuhin ko muna. Tapos saka natin iiwan na lang sa shop. Pag kalbo na, pati mags, iiwan na natin sa shop yan. Tapos dito sa engine bay, kumpleto na ako. Wala na akong balak idagdag. So ito na lang ang pending. Kasi yung Cusco battery tie down ko hindi kasya. Dahil nga, yan, hindi siya yung maintenance free. May lalagayin ng tubig, so tatama dito. Pero syempre, dahil sayang na magpapalitan ko para lang sa Cusco na battery tie down ko. So, iwan natin yan. So, pagka siguro after 1 year lang to, 2 years, papalitan mo na rin. So, yan. Tsaka natin kakabit yung Cusco. Pero aside that, kompleto na. So, simulan natin yung lahat ng upgrades. So, pinaka-basic, yan. Yung reservoir cover. Tapos yung hard race brake stopper. Kasi ito gumagalaw to eh. Pag pumipreno ka na malakas, medyo umuusok siyang ganun. Gumagana, no? Yan, gumaganyan. So, yun lang yung ano niya. Para mas stiff. Pero I suggest wag masyadong maskip ang gawa nyo. Tulad niya, gumagalaw pa. Nagagalaw ko pa. Basta ma-stop lang niya or mapigilan lang niya yung pag-abante ng master cylinder. Tapos yan yung oil cap. Grady. Radiator cap. Ng Grady rin. Yung luma kong racing spec condenser ng Body Club. Galing din sa Brio ko. Tapos yan yung Grady intake. So kung makikita nyo, andyan yung ano ko, emblem. Hindi ko nakinabit yung plate dito. Ano yun eh, water splash card. So aside sa hindi iba yung bracket, naisip ko rin naman, hindi mo na masyadong, or actually kahit magte-trail ka, hindi ito yung bagay na intake sa'yo. Dapat naka-snorkel. So ito taga more on street use. So kung may malalim na baha, ayun, syempre, ingat ka pa rin. Pero sobrang lalim na nun. Lagpas na yung baywang na, oh, para umabot dito. Tapos mga water splash card naman, yan, kasi doon pwedeng tumalsik ang tubig. Kung napakabilis mo. Pero nasubukan ko na nung Baguio, kahit may water splash, wala naman. Obviously, wala naman alang maaabot dito. So, hindi man ganun ang design ni Suzuki, diba? So, ayan sa water, ayan sa engine bay. Again, yung sa gulong, hintayin nating mapudpod. Bale, ang bala ko ipalit ay yung Overland Rebel na 16-inch or yung race, hindi pala race, yung Rota lang na copy na Rota JV. Hindi kasi ako masyado nag-invest sa gulong or sa mags na napakamahal kasi minsan hindi mo trip, bila ka magpapalit laki na na-invest mo, so ganun. So ako yung Overland Rebel lang, tapos ang gagamitin natin street tires. So pwede na rin yung parang ganito, basta hindi yung, kasi maingay masyado yung pang offroad, hindi nga ako nag-offroad, so more on street use lang, city use. So ayan. Tapos syempre dito sa likod yung HKS legal ko. Yan. May dumi-dumi na. Yan. So maayos naman ang tunog niya. Napakita ko na naman, 'di ba? So yan, tahimik lang. So nakatulong ba siya sa performance? Yes, kasi may ano rin to yung pinaka cut back or axle back. May duman. Yung pinaka axle back na muffler, yun yung pinaka malaki muffler niya eh. Kaya medyo pigil. Ngayon hindi na, free flow na siya. Isama ko na rin pala yung sa likod. So yan, yung wiper delete ko. Kasi pag may wiper ka dito, well, ayoko lang talaga may wiper sa likod kasi hindi ko naman ginagamit. So yan. Bukod sa nandito yung wiper, ang hirap linisin kasi hindi mo maangat. So yan. Again, yung sa Brio ko lang din yan, na wiper delete. Tapos nalimutan ko isa ama. So minor lang naman. So yan, yung race kong pito. So naka-race na pito pero stock wheels. So sa loob naman tayo. So dito sa loob, unahin na natin itong throttle controller ko. Ito yung Pivot 3 Drive Evo throttle controller ko. So ito galing Japan. So ito rin yung luma galing sa Brio ko. Pero binilhan ko ng
Dito may harness kasi yan pang Jimny. So na-video ko na naman yon. So pag throttle controller, at least original na Japan ang kunin nyo naman. Kasi throttle controller nga yan eh. So at least mabuting original. Sarad natin. Tapos ito yung Exea. Para may lagayan ka lang dyan. Pero medyo bulky siya para sa akin ha. Tapos ito Exea din. Pero ito nagagalaw. Tapos ito yung Comtech HDR002 kong dashcam. Again, galing lang din sa Brio. Tapos ito yung CarMate M53. Galing lang din sa lumang Brio ko. Ito ba yung mga nandito sa loob na nilagay natin. Ito. CarMate na socket extension. Ganon. Para may kabitan ka ng USB. Medyo makalat lang. Tapos ito, Cartist. Kung may papansin nyo, tingnan nyo. Nandito yung nasa kanan. So, Cartist Japan. Pero sa China, mayroon din ganitong copy eh. So, wala na kasing Exea. Pero ito galing Japan naman. Again, Cartist brand. Tapos ito, center console. Seiwa. Tapos ito, Exea na cup holder. Phone and cup holder. Exea. So, dito, yan lang naman. So, tingin tayo sa likod. Ano pa ba sa likod? So, sa likod, naglagay ako ng ganon. Ting luma ko lang. So yan, para may charger yung nasa likod. So masakay man. Tapos ito yung abubot dyan. Para natatakpan yung defogger sa likod. So yan lang naman yung dito. Ano pa ba ako nalimutan? Ito pa pala. Yan yung car pedal. So CarMate Razzo, pang Jimny talaga. Kasi ito, ang liit, di ba? Ang liit ng accelerator pedal. So, yan, at least palitan nyo naman. Para mas maganda yung apak nyo. Tapos wala na naman. So overall, yun lang ang ating updates for 2026. At itigil muna tayo. Again, yung soon, yung Cusco battery tie down ko. Pag nagpalit na lang ng battery, siguro 1 year from now o 2 years from now, palit battery na rin yan eh. Kasi stock lang. Tapos syempre yung gulong, at least 3 years. Yung gulong at mag, sabay na yun. Iwan na lang natin yung mags at gulong kasi wala naman bumibili niyan, sabi ko kanina. So, ayan. Thank you for watching.